So ito na po guys ang result. Welcome to Union Digital Bank. You can now access your UD Save account. So i-click na natin itong Go to Dashboard guys. At ayan po guys, mga 5 minutes lang po guys, may savings account na po tayo. At ito na po ang aking Union Digital Bank savings account. Wow, ang bilis po ng approval. Hi guys, this is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng savings account sa Union Digital Bank. Ang Union Digital Bank ay subsidiary po ito ng Union Bank. Ibig pong sabihin, ito po ay sangay o anak o sabihin nating produkto po ito ng Union Bank. So, kontrolado pa rin ito ng Union Bank. Pero magkaiba po ang kanilang terms and conditions. Magkapareho lang naman ang mga features at services sa mobile app nila. Ang pagkakaiba lang po sa kanilang dalawa guys, ang Union Digital Bank kasi ay fully digital lang po talaga. Pang-online transaction lang po talaga ito. Samantalang ang Union Bank ay both digital and physical branch. Meaning, ang Union Bank ay pwede po tayong mag-open ng savings account online at pwede rin tayo mismo ang pumunta sa branch para mag-apply. Ang advantage lang po dito sa Union Digital Bank ay wala po itong initial deposit upon opening. Wala rin itong minimum maintaining balance. At mula sa 1 piso na i-deposit natin ay magkakaroon na po siya ng interest na 3% per annum. Ang deposit limit nito guys ay hanggang 10 million pesos. At may default daily transaction limit of 500,000 pesos din po ito guys. 50,000 pesos per day for cash deposit via partners like 7-Eleven. At 50,000 pesos din po sa Pira Hub per branch, per account, per day. Wala rin namang minimum maintaining balance ang Union Bank guys. Pero wala ring interest ang ating savings doon. Unless kung nakapag-open po tayo ng kanilang specific account type or ibang account product ng Union Bank na may ni-required na ADB or average daily balance. So ngayon guys, tuturuan ko na po kayo kung paano mag-open ng savings account dito sa Union Digital Bank. Kaya sundan nyo lang po at tapusin hanggang dulo ang video ito dahil step by step ko po ituturo yan. So let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang app ng Union Digital Bank. I-search na natin sa search bar ang Union Digital Bank. So ito po yun guys, so i-click lang natin ito at ating i-install. Katapos nating ma-install ay i-open na natin. Instant bank account, kaya mo. Mag-transact ng worry-free, kaya mo. Ma-achieve ang savings goals, kaya mo. Magdiwala sa isang digital bank, kaya mo. So ngayon guys, i-click na natin itong Open UD Save account. So ito na po ang una nating fill-upan guys. Ilagay po natin ang ating active mobile number. At itong cellphone number nating ilagay guys, ito raw ang gagamitin ng Union Digital Bank para sa ating username at para sa ating device confirmation. At pagkatapos nating malagyan ay i-click natin itong continue. Secure your password. So gagawa na po tayo ng password guys. At ito po ay gamitin natin sa tuwing mag-login po tayo dito sa ating Union Digital Bank account. At sa paggawa araw ng password, kailangan at least 8 characters. At kailangan at least may isang numero, may isang capital letter, at isang special character. So bigyan ko po kayo ng halimbawa sa paggawa ng password guys. So ito po yun. March * 1234. At pagkatapos nating makagawa, ilagay natin ulit dito sa baba for confirmation. At pagkatapos nating makagawa, i-click na natin itong continue dito sa baba. At pagkatapos niyan, mag-send po ng OTP ang Union Digital Bank sa ating registered mobile number. At automatic na po yang magni-next. Enable in-app OTP. Enabling in-app OTP allows you to log in quicker, transact faster, no SMS OTP required, and helps make your account safer. So kapag i-enable daw natin ito guys, ay mas mabilis ang ating pag-login. Wala na raw pong OTP na ni-required kapag mag-login. At mas safe daw ang ating account dito. So para sa akin ay itong enable ang pipiliin ko. Nasa inyo na rin yan, pwede rin ninyong i-skip ito.
At ayan po, may na-receive na po akong OTP. At pagkatapos nating malagyan ay automatic na po yung magni-next. And then click lang natin itong OK. At ayan po guys, nakapag-login na po tayo. So ngayon gagawa na po tayo ng savings account. I-click lang natin itong Open a UD Save Account Now. And then mag-pop up ito. Before we start, you will be asked to provide your personal information in order to comply with local regulations. So i-click na natin itong next guys. Do you have a valid government ID? So ito po yung mga government IDs guys na tinatanggap po ng Union Digital Bank. National ID or PhilSys ID, driver's license, passport, Unified Multipurpose ID or UMID, Social Security System or SSS ID, Professional Regulatory Commission or PRC ID, Postal Identity Card or Postal ID, at Voter's ID. So yan lang po ang mga valid ID na tinatanggap nila guys. So next po ay click po natin itong yes. So ito na po ang kanilang terms and conditions guys at privacy notice. Scroll down lang natin ito kung gusto po natin itong basahin. Pwede po natin itong isalin sa English at pwede rin Taglish. And then i-click po natin itong may maliit na box ito guys para malagyan ng check to prove na binasa po natin at naintindihan at tinanggap po ang kanilang terms and conditions. At pagkatapos niyan, i-click natin itong I accept. Do you have a referral code? Kung may referral code po kayo guys, ilagay lang natin dito. And then i-click po natin itong save and continue. At kapag wala po tayong referral code, ay itong I don't have a referral code ang i-click natin. Help us know you and secure you more. So dito na po tayo magsimulang mag-fill up ng form guys. Magsimula po tayo sa ating first name, ang ating pangalan, middle name, at ang ating last name, apelyido. At itong suffix kung meron po kayo. Junior ba kayo, senior, the second, or the third. Next po ay ang ating date of birth. Pitsa, buwan, taon ng ating kapanganakan. Next po ay ang ating civil status. Single ba tayo, married, or widowed. At dito sa baba ay ang ating gender, kasarian. Hingin din nila ang ating email address. Next po, kung may PhilSys number po tayo, ilagay po natin dito. Pero kung wala, i-click lang natin itong may maliit na box. Lagyan po natin ng check. Itong may nakalagay na I do not have PhilSys number. Next po ay itong mother's maiden or birth name. Ito po yung kumpletong pangalan ng ating mother sa dalaga pa. Ilagay po natin dito ang kanyang pangalan, ang kanyang middle name. Kapag hindi po natin alam ang kanyang middle name guys, i-click lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check. Itong may nakalagay na I don't know my mother's middle name. At pagkatapos natin ma-fill upan yan lahat, i-click natin itong save and continue. Are you a Filipino? So may pagpipilian po tayong nationality dito guys. Next pa ilagay po natin ang ating place of birth. Lugar kung saan po tayo pinanganak. May mga pagpipilian po tayong lugar dito. Kung anong country at kung anong province. At kailangang naka-check po itong may maliit na box dyan guys. Huwag na natin galawin yan. At may tanong pa dito. Are you a citizen or resident of USA? So kailangang no po ang pipiliin natin yan guys. At pagkatapos natin ma-fill upan, i-click na natin itong save and continue. Where do you live? So ilagay na po natin dito ang ating present address. At may mga pagpipilian po tayong mga lugar dito. Tulad po ng kung anong country, anong region, province, city or municipality, zip code. Ilagay din natin kung anong barangay tayo, kung anong street name, kung anong subdivision, village or building name. At dito sa baba guys, kung magkapareho lang po ang ating present address at permanent address, ay i-click lang natin itong may maliit na box para malagyan ng check. Para magamit din ang ating address as our permanent address. Yung sa akin kasi hindi po pareho ang aking permanent at present. Kaya kailangan ko pang fill upan itong aking permanent address. At pagkatapos nating ma-fill upan lahat, i-click na natin itong save and continue. What is your occupation? So, hingiin na po nila ang ating occupational details, guys.
Una po dito ay ang ating employment status and occupation. So may mga pagpipilian po tayo dito. Ang pinili ko po dito ay itong full-time employment manager or supervisor level. Then click na natin itong select. Next po ay ang ating nature of work or business. May mga pagpipilian din po dito guys. And then kailangan pang ilagay ang pangalan ng ating business o pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Name of employer or business. And then hihingin pa nila kung saang province ito, anong city or municipality, at ang zip code. At dito sa other details guys, ay hihingin po nila ang ating SSS number or GSIS number at ang ating TIN. At kapag wala po tayong GSIS or SSS number, ay okay lang po yan. I-click lang natin itong may maliit na box na may nakalagay na I do not have GSIS or SSS number. Lagyan lang natin ng check dyan. At sa TIN naman, kapag wala po tayo, ay ganun din, i-click din natin itong maliit na box, I don't have a TIN. At dahil meron po ako nito, so lagyan ko lang po ito ng mga numbers. And then i-click itong save and continue. And then click lang natin itong while using the app. So dito na po tayo sa ating account details guys. Tell us more about your account. So una po tayo dito sa source of funds. So saan daw galing ang ating mga kinikita. So may mga pagpilian po tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong salary. Next po yung ating account purpose. At may mga pagpipilian din po tayong mga purpose dito. Ang pinili ko po dito guys ay itong savings or investments. Next po ay itong estimated monthly transactions. Ang pinili ko po dito ay itong up to 50,000 pesos. And then click po natin itong save and continue. Verify your identity. So dito na po natin pipicturean ang ating valid ID guys. At dito na part na rin tayo magsi-selfie. At may mga reminders po dito guys na kapag picturean daw natin ang ating valid ID, huwag raw gagamitin ang flash ng camera. Huwag raw tatabunan ng kahit anong party ng ID at kailangan ang buong ID ay nasa loob ng frame. So ngayon, i-click natin itong select ID. At may mga ni-recommend na IDs guys. Kapag isa daw sa mga ito ang i-submit natin guys, ay mabilis daw ang processing. Tulad nitong National ID or PhilSys ID, Driver's License, Passport, SSS ID, and Postal Identity Card or Postal ID. At dahil itong driver's license ang available sa akin, ito po ang pipindutin ko. Allow camera access. So i-click lang natin itong enable camera. Then click itong while using the app. At ayan po guys, mag-start na po tayong i-scan ng ating valid ID. At kailangan nasa loob ng frame ang buong ID. At pagkatapos niyan, i-click natin itong may bilog. At ayan po, uploading na po siya. At ayan po, uploaded na po. At kapag okay na po siya, hindi na po siya blurred na pagkakuha, i-click na natin itong submit photo. Retake photo lang po kung gusto pa nating pipicturean ulit. At kapag okay na po, i-click na natin itong submit photo. And then, ang likod na naman ng ating valid ID ang ating pipicturean. Ganun pa din po ang instructions. At ayan po, uploading na po siya. And then, click na natin itong submit photo. Next po ay take a selfie. Sa pag-selfie guys ay kailangang face forward. At ang ating mga mata raw ay kailangang clearly visible. Remove anything that covers your face. Ang pagsuot ng eyeglasses guys ay okay lang daw po. So ngayon, i-click na natin itong take selfie. I-kasya lang natin ating mukha dito guys sa may bilog. At kapag okay na po, i-click na natin ito. At kapag okay na, i-click na natin itong upload photo. Your ID and selfie are being verified. This process might take up to 10 minutes. So up to 10 minutes pa po ang paghihintay natin guys. To make the long story short, mga after 5 minutes guys,
Ito na po ang next, review ID details. So kinapture na po ng kanilang system guys ang mga detalye sa aking valid ID na sinubmit. At sila na po mismo ang naglagay dito. Tulad po ng aking first name, middle name, last name, date of birth, at ang ID number. At kung may mali daw silang na-capture guys, ay pwede pa nating i-edit ito. Halimbawa po sa ating date of birth, kapag may mali po, i-click lang natin itong may calendar icon dito sa gilid. At kapag ang ID number din ang mali, pwede pa rin natin yang i-edit. At kapag okay na po, i-click natin itong may maliit na box to declare that the information is complete, true, and correct. At pagkatapos malagyan ng check, i-click natin itong save and continue. And then mag-pop up ito. Hold on. You must confirm that the information provided on the form is complete, true, and correct. So ngayon, i-click na natin itong okay, if okay na po siya. Hang on. We are currently verifying your identity. So mahigit 1 minuto pang paghihintay ko dito guys. So ito na po guys ang result. Welcome to Union Digital Bank. You can now access your UD Save account. So i-click na natin itong go to dashboard guys. At ayan po guys, mga 5 minutes lang po guys, may savings account na po tayo. At ito na po ang aking Union Digital Bank savings account. Wow, ang bilis po ng approval. So ito po ang ilan sa kanilang features at services guys. Itong add money, send money, get money, at time deposit. At kapag gusto po nating makita ang ating account number, i-click lang natin itong may view details dito sa taas guys. At ito po ang ating account details. Nakalagay dito ang ating profile name, account number, at ang ating registered mobile number. So yun lang po guys. At sa next kong video about nitong Union Digital Bank guys, ay turuan ko po kayo kung paano mag-deposit ng pera dito. At i-update ko na rin po kayo kung pwede po bang mag-request ng ATM card dito. Abangan nyo lang po yan. At sana may natutunan po kayo guys. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. At para updated po kayo sa iba ko pa pong mga tutorial videos at mga online lending reviews, please like, share this video, and subscribe my YouTube channel at pakihit na rin sa notification bell para updated po kayo. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye!